Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again. Welcome to my small channel. Doon po sa mga bago lang dito sa akin channel, paki-subscribe naman po. Paki-press na rin yung notification bell, pati yung like button, at paki-share na rin po pagkatapos ng ating discussion dito. Ang isa ko pong gustong pag-usapan ngayon ay itong ginawa ni Bato de la Rosa na kanyang pag-iinsulto dito kay Representative Percival Sendanya, na isa pong stroke survivor at may konting deformation sa mukha. Actually, even without that deformation o kung ano man yung diferensya ng mukha ng isang tao, hindi po dapat nagsasalita ang sino man tungkol dyan at parang nangiinsulto. Whether pinanggalingan niya ng stroke or not. Kung yan ay natural, kung yan ay inborn, ay wala siyang karapatan na insultuhin ang itsura ng isang tao. Kung matatandaan ninyo, nangyari na rin yan sa isa sa mga hearing dyan sa Senado, na kung saan may issue dyan na isang lalaki ang napatay na hindi naman idinidepensa ng pamilya na walang kinalaman sa droga ang batang yon or ang taong yon. Hindi addict, hindi involved sa droga. Ano ang sinabi ni Bato de la Rosa dito? Nagpaliwanag siya. Lumabas na naman yung pagiging kanyang pagiging discriminating. Ano sinabi niya? Kasi kung titignan nyo, yung tao na yan, bungal, walang ngipin, ganito itsura, i-describe niya yung itsura ng isang mahirap na tao na physical appearance, at sabi niya, kaya daw nagmukhang addict. Kaya daw sabi niya, kaya pag nakita nyo rin yan, maniniwala rin kayo na addict yan eh. What? Something to that effect. Anong klaseng senador ito? Na tumitingin sa panglabas na itsura ng tao at hahatulan ka niya. Hahatulan ka niya based on your physical appearance. Itong gwapong tao na to, itong gwapong senador na to, ganyan to magsalita. At ito na naman, ginawa niya rito kay Representative Percy Sendanya. Ang sabi niya, itong taong to na hiwi ang mukha, sana lumapit ka sa akin dito, susuntukin ko yan para dumiretso yan. What? Something to that effect. Anong klaseng public servant meron tayo na ganito magsalita? Nakakahiya. Nakakahiya. Talo pa ang isang walang pinag-aralan. Kasi may mga walang pinag-aralan dyan, magagalang pa eh. Ito, senador, dating general, dating chief ng PNP, walang modo. Bastos. Walang modo talaga. Nakakahiya. Isipin mo yan. Pagbabantaan mo suntukin yung tao dahil sa itsura. Mas matalino pa tong si Representative Percy Sendanya sa kanya. Napakatalinong tao nito. Maalala nyo naman yung mga performance nitong Bato de la Rosa na to. Siya rin ang nagsabi na yung nilabas na dokumento ni Morales doon sa hearing na ginawa niyang moro-moro hearing, sinabi niya, kapani-paniwala ang dokumento dahil merong punch holes. Grabe. Yan ang salita ng isang senador na binabayaran natin, sinesweldohan natin. Sabi ko nga, umaabot yan ng 90 to 100 something million kada taon. Gastos natin sa isang senador. Ang sahod niyan, kulang-kulang 300,000 naman. What? Milyon-milyon na allowances pa. Katakot-takot yan na perks, mga privileges nila, katakot-takot. And then, ganito ko magsasalita.
Genuine daw yung dokumento dahil mukhang luma at may butas ng puncher. Oh my God! Bato de la Rosa. Alam nyo ba, nung ako'y kagagraduate lang at nag-a-apply ng trabaho, naisip ko na yan dahil meron akong isang employment na wala akong certificate of employment. May ina-apply na akong iba. Ako, bagong graduate ng college, naghanap ako ng papel na luma, naghanap ako ng lumang typewriter, gumawa ako ng certification, ipinirma ko yung dati kong boss, at ako'y natanggap sa trabaho. Pero yung aking certification mukhang luma. Kasi dapat 1 year ago na siya. Ang kulang na lang doon, para lalong maihi sa bilib si Bato de la Rosa, ay butasan ko ng puncher. Pero mas madali ng problema yun eh. Isipin mo, pwede kang maghanap ng lumang papel, pwede kang maghanap ng lumang typewriter, pwede mo lagyan ng butas kung gusto mo, at i-present mo kay Bato de la Rosa as genuine document. Ganun kasimple. Mas mahirap pa yun eh, na naisip ko eh. Yung lumang papel, yung lumang typewriter, puncher everywhere, available yan. Pero isipin mo, isang bagong graduate ng college, naisip yan. Nagagawa ako, dahil since wala akong certification, ginawa ko ng paraan, naghanap ako ng lumang papel, naghanap ako ng lumang typewriter, ipinirma ko yung aking dating boss, at nakapasa ako. Ang sinasabi ko lang dito, napakadaling gawin yan, Bato de la Rosa. Napakadaling gawin yan. Sabi ko nga, ang kulang na lang doon sa aking certification, lagyan ko ng punch holes. Yung butas, hindi mo na ma-identify yan kung luma o bago eh. Pag nabutasan mo yung papel. Pero ang papel, mahahalata yan kung bago. So ako, naghanap ako ng lumang papel. May mantsa-mantsa pa eh. Di ba? Pero it's not a genius idea, Mr. Bato de la Rosa. Hindi genius idea yan. Pero ikaw, sakay na sakay ka, bilib na bilib ka doon sa dokumento ni Morales. Dokumento ni Morales at sinasabi mong genuine yan dahil may butas ng puncher. Katawa-tawa ka talaga, Bato de la Rosa. Yan ang ugali ni Bato de la Rosa. Natatandaan ko rin, nung bagong upo pa lang yan as Chief PNP, meron siyang isang reporter na nagtanong sa kanya na hindi niya nagustuhan ng tanong. Ano sinabi niya? Gusto mo dibdibang kita? What? Ganyan ang ugali ng Bato de la Rosa na yan. Ganyan ang ugali niyan. Again, sasabihin ko mga kababayan, huwag tayong pumayag na ganyan ang mga public servant natin. Ginagastosan natin ng milyon-milyon, tapos ganyan ang pinapakita ugali. I-reject natin yan mga kababayan. Hindi na dapat makabalik yan sa Senado. Hindi na dapat makabalik sa Senado yung mga ganyang mapuro lang utak at napakayayabang, mga arugante, pero ginagastosan ng taong bayan. Walang contribution sa bayan. Walang ginagawang mabuti sa bayan. Pero eto na naman sila at pinipresent ang sarili nila para iboto na naman silang panibago. Gastusan na naman natin yan. Isipin mo, 6 na taon ng term yan. 100 milyon kada taon. 600 milyon na ginagastos mo sa isang tao na naniniwala na ang papel na may butas ng puncher ay genuine. Mga kababayan, ganyan ang senador na binibigyan natin ng budget 600 milyon sa 6 na taon. 600 milyon. Ang sweldo niyan hindi bababa ng siguro mga 260,000, 270,000 a month, plus pa yan. Yung mga allowances niyan na napakalalaki. What?
Tapos ganito mga tuwiran at ganito magsalita sa taong bayan. Ang lakas ng loob magsalita sa media na susuntukin si Percy Sendanya, Congressman Percy Sendanya, dahil nakatabingi daw ang mukha at papantay niya. Mga kababayan, nakakasuka ang ganitong klaseng senador. Wag na natin iboboto ito. Again, ulitin ko, sa mga public servants na ito, wag niyong reviewin yung palagi yung Code of Ethical Conduct ng mga public servants, yung RA 6713. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Basahin nyo palagi yan bago kayo haharap sa media, bago kayo haharap sa taong bayan, at bago kayo maghihiring sa Senado o sa Kongreso. Nakakahiya kayo. Wag na natin ibalik ito, mga kababayan. Yan na lamang po. Nakakainit ng ulo talaga. Maraming salamat, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining me today. Kumusta sa ating mga OFW na nagtatrabaho, nagpapakahirap para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, nagtatrabaho abroad. Sana nasa maayos kayong kalagayan palagi. Thank you so much for joining this vlog. At sana doon sa mga bago lang, please subscribe and hit the notification bell. Paki-press na rin po yung like button. Pati na rin yung pag-share nito para marami tayong nakaalam na ang ating mga information na binibigay, katulad nitong information na binibigay natin tungkol sa ating isang senador na hindi nakarapat dapat makabalik sa pwesto, ay malaman ng mga kababayan natin saan mang dako ng mundo naroon. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.